Hinihintay ni Vice President Sara Duterte ang official statement ng Kamara kaugnay ng impeachment bago magkomento. Ipinagtanggol din si VP Sara ng kanyang mga kapatid at mga kababayan. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Vice President Sara Duterte, gusto raw muna niyang mabasa ang official statement ng House of Representatives sa pag-impeach sa kanya bago maglabas ng pahayag. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So kailangan natin. Ang mga kababayan naman ni Inday Sara sa Davao, hindi nagustuhan ang bumungad sa kanilang balita. Naguol gani ko ma'am. Nalungkot talaga ako. Hindi ako makapaniwala lalo't wala namang kasalanan si Inday Sara. Bakit pa nila inimpeach? Dismayado at galit naman ang kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sa aniya ay desperado at may bahid politikang pagpapatalsik sa bise. Ang paggalaw ng mga mambabatas para makakuha ng sapat na pirma sa pangunguna ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ay isang uri raw ng political persecution. Nagkakamali raw ang Marcos administration kung tingin nilang walang kapalit ang gawa-gawang impeachment. Itinaga pa sa bato ni Congressman Paulo na hindi papabor sa administrasyon ang aniyay pang-aabuso sa kapangyarihan. Pero pinabulaanan ni Garin ang sinabi ni Pulong. I'm not bothered by the accusation because it's fake news, no? I am much more bothered by the way that Congressman Duterte is vetting the information that goes through their office, no? Malaking kuryente ito sa kanyang opisina at sa kanyang pagkatao. Nag-post din si Davao City Mayor Baste Duterte at sinabing naging agresibo ang anyay mga hayop. Tinagpa niya ang mga pangalan ni na House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Hindi raw nagulat na tinuloy na ng mga kongresista ang impeachment. Gusto raw talaga nilang hindi makatakbo si Inday Sara sa 2028 presidential elections dahil siya raw ang pinakamalakas sakaling itutuloy niya ang pagtakbo bilang Pangulo. Pag pinagpilitan mo yan, lalong magagalit ang tao, lalong lalakas ang simpatiya niya, at lalong mapapadali ang pagbagsak ng mga naninira sa kanila. Ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, naniniwalang diversion o nililihis lang ng impeachment ang issue sa blankong item sa BICAM reports ng 2025 national budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.